Biyernes, ika-24 ng Hulyo, alas 11 ng umaga, umingay ang mga sirena sa mga baryo ng Danube Delta sa silangan ng Romania. Sa radar, isang pulang tuldok ang kakatawid lang sa hangganan at papasok na ngayon papalalim sa loob ng teritoryo ng isang bansang kasapi ng NATO. 4 ang fighter jet sa impapawid. Unang dumating ang 2 Italianong jet, tinutukan ng target, nagpaputok ngunit nagbintis. Pagkatapos, isang Romanian F-16 ang sumalo sa habulan. Alas 11:02 ng umaga, lumipad ang missile mula sa pakpak at naging bola ng apoy ang Russian drone sa ibabaw ng taniman ng trigo. 4.5 taon nang iniiwasan ng kanluraning alyansa ang ganitong putok. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na nagpaputok ang Romania laban sa target na Ruso sa sarili nilang himpapawid. Kinumpirma ito ng investigasyon. Isa itong Shahed. Parehong drone ang gamit ng Rusya laban sa Ukraine tuwing gabi. At tingnan mo, yan ay unang araw pa lang. Nung Sabado, ganon din. May isa pang drone na pumasok sa Delta, isa pang jet na nag-take off, isa pang pagpabagsak. Noong Linggo ng umaga, alas 10:08, nahuli ng radar ang isa pa na pumapasok sa baybayin. 2 eroplanong pandigma ang lumipad mula sa base ng Feteste, nasa ilalim na ng utos ng NATO. Alas 10:13, 5 minuto pagkatapos, lumubog ang drone sa dagat itim, 12 kilometro mula sa baybayin. 3 araw, 3 putok, 3 drone bumagsak. Sa mga baryo ng rehiyon, hindi tumitigil ang tunog ng alerto ng cellphone para sa mga silungan at tuwing umaga may pangkat na naghahalugog sa bukid para maghanap ng mga labi. Mula sa Rusya, alam mo ba kung ano ang dumating sa 3 araw na yon? Walang-wala talaga. May isang salita. Gobyernong laging sumasagot sa mali na bagay, pero 3 araw ng tahimik, malaking ibig sabihin na yon. Ang tanong na halos walang nagtatanong ay, bakit na yon? Bakit ang bansang 4 na taon nang sinasalakay ang himpapawid ay biglang nagpasya na bumira ng 3 araw na sunod-sunod? Para malaman bakit nagpaputok ang Romania, dapat mong maranasan ang pinagdaanan niya noon. Setyembre ng 2025. Isang drone ang pumasok sa Romania at nanatili ng 50 minuto. Nagpalipad-lipad sa loob ng airspace ng alyansa. 50 minuto, ang mga fighter jet ay dikit na dikit sa kanya. Ang piloto ay handa, ngunit walang nagpapaputok. Ang drone ay pumihit pabalik at umalis ng maayos lang. At sa parehong linggo na yon, mas malaki na ang naging pagsubok. Halos 20 drone ang pinasok ang Poland sa isang gabi lang. Polish na fighter jet, Dutch na fighter jet, German na anti-aircraft battery. Ito ang pinakamalaking mobilisasyon ng air defense sa buong digmaan. Marami silang napabagsak. Ayos lang, pero isa sa mga misil ay lumihis ng landas. Napunta ito sa bubong ng bahay sa Polonia. At doon, naging malinaw ang tunay na gastos. Sumasagot ka sa isang murang drone gamit ang isang misil na nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar na lumilipad sa ibabaw ng tinitirhang lugar. Mahal at delikado ito. Nakita ng Rusya ang pag-aatubili at malinaw na naunawaan ang mensahe. Samantala, sa hangganan, hindi na lang basta kapitbahay ang digmaan. Parang doon na talaga siya nakatira. May isang nayon sa Romania na tinatawag na Plauru na ilang daang metro lang ang layo mula sa dauman ng Ukraine sa Ismail sa kabila ng ilog. At ang Ismail ay isa sa mga paboritong target ng mga drone ng Russia. May routine na nga ang mga gabi doon. Pagdilim, umaakyat ang putok ng depensang pangimpapawid mula sa panig ng Ukraine. Sumasabog ang imbakan ng gasolina sa kabila, nanginginig ang mga bintana dito at hindi pa nga kailangang gabi para mangyari ito. May naitalang residenteng nagvi-video mula mismo sa sarili niyang bakuran sa mismong sikat ng araw. Isang drone ang dumaan ng napakababa sa tabi ng ilog. Tumakbo ang tao para sumilong sa ilalim ng veranda. Ilang segundo pa lang, umaakyat na ang usok sa baybayin ng Ukraine. Ganito kalapit ang sitwasyon. May insidente sa rehiyon ng Tulseya na pinasabog ng depensa ng Ukraine ang isang drone halos sa mismong linya ng hangganan. Ang mismo mga otoridad ng Romania ang naglabas ng mga larawan.
Ang drone ay naging isang bola ng apoy sa ere. Bumagsak ito habang naglalabas ng itim na usok. Bumagsak malapit sa isang ilog at ang mga tauhan ng Romania ang pupulot ng mga piraso sa panig na ito. Umabot sa puntong nagtayo ang gobyerno ng konkretong bunker sa gitna ng baryo ng Plaurus, bunker na nasa loob ng teritoryo ng NATO. Para magkaroon ka ng ideya, noong Nobyembre, muntik na maganap ang trahedya. Isang drone ng Russia ang tumama sa isang barko na nakaangkla doon sa Ismail, sa panig ng Ukraine na may kargang 4,000 tonelada ng liquefied gas. 4,000 tonelada ng gas. 500 metro mula sa nayon ng Romania, lampas ng ilog. Kapag sumabog yon, walang hangganan na makakapigil sa pagsabog. Agad nilang inilikas ang nayon at ang Romania naman, wala namang ginawa para tumugon. Tapos, nung Maya ng taong ito, dumating ang kapalit kung saan hindi ito dapat umabot. Isang drone ang bumagsak sa tuktok ng gusaling tirahan sa Galati, sa silangan ng Romanya, at nasugatan ng isang ina at isang bata sa loob ng bahay. Makikita sa mga larawan ng gabing iyon ang liwanag sa itaas ng gusali. Usok sa lungsod at mga bumbero sa kalsada. Unang beses sa buong digmaan na ang ganitong uri ng pag-atake ay tumama sa pinaninirahang lugar ng isang bansa ng alyansa. At kung pagsasamahin mo lahat mula umpisa ng digmaan, abot na sa 33 beses na nilabag ang himpapawid ng Romania at mga 50 kaso ng drone o piraso ng drone na natagpuan sa lupa ng Romania. 50. At alam mo ba kung paano nagtatapos ang bawat isa sa mga insidenteng yon? Laging pareho, formal na protesta. Tala na nagsasabing walang intensyon, isasara ang kaso at tuloy ang laro. Nang magsawa ang parlamento ng Romania, nagpasa ito ng batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa hukbong panghimpapawid na sirain ang anumang hindi pinapilotong sasakyang panghimpapawid na pumapasok sa bansa. Matagal nang nakasulat sa papel ang pahintulot. Ang kulang na lang ay may gumawa ng pampulitikang desisyon na mag-utos na paputukan. At ang desisyong iyon ay ginawa ng 3 beses. Sa loob ng 3 araw, noong huling linggo ng Hulyo, noong linggo, ika-26 na siya ring araw ng ikatlong pagpapabagsak. Umupo si Putin sa mesa kasama ang mga opisyal ng hukbong dagat ng Rusya at nagsabi, ang kanlurang bahagi ng Ukraine ay regalong ibinigay ni Stalin sa Ukraine matapos ang digmaan. Sa huli, mawawala rin si Ukraine ang mga lupang iyon. Nababalik ang mga iyon sa Polonya, sa Hungaria at sa Romanya. Dinagdag pa niya, ayon sa kanya, ang Rusya lang ang tagapagarantiya ng teritorial na integridad ng Ukraine. Isa lang ang tagapaggarantiya ng teritorial na integridad ng Ukraine. At ito ay ang Rusya. Isipin mo ang mismong sandaling nangyari ito. Sa araw ding yon, pinabagsak ng Rumanong eroplanong pandigma ang ikatlong drone. Nagsasalita sa publiko ang presidente ng Rusya na hindi permanente ang mga hangganan ng rehiyong iyon. Parang isang alok, di ba? Pero iba talaga ang mensahe nito. Kung kayang baguhin ang hangganan ng Ukraine gamit ang puwersa, ang sa Romanya ay maaari rin. Sino ang nagpapasya sa mapa ng rehiyong yon ayon sa kanya ay ang Rusya. Dito sa araw ng ikatlong pagpabagsak, parang babala ito. Mag-ingat kayo sa ginagawa ninyo. Hindi na kinailangan ng gobyerno ng Romania ng tagasalin para maintindihan yon. Pagkalipas ng 2 araw, sa wakas ay nagsalita ang Russia tungkol sa mga pagpabagsak. Sinasabi na ng piniling tono ang lahat. Ang tagapagsalita ng Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Russia, Maria Zakharova, sinabing isinadula lang ang mga pagpapabagsak. Pawang palabas lang yon. Sinisiri niya ang Romania sa irresponsableng politika dahil sa suporta nito sa Ukraine. Pansinin mong mabuti ang sinabi niya. Hindi niya inamin kung sino ang may gawa ni sinabi na aksidente yon at puro pangungutya lang ang ginawa niya. Ang Romania, kung ganon, gumanti rin, ipinatawag ang embahador ng Russia, pinalayas ang isang diplomat ng embahador ng Russia at pinauwi pa ang sarili nilang embahador na nasa Moscow. Sa papel, ito ay diplomatikong protokol. Sa praktika, 2 gobyerno ang hayagang nag-aaway, walang pagtatago. Ang isa sa kanila ay miyembro ng NATO. Kung iniisip mong umurong na ang Rusya pagkatapos ng lahat ng ito, tingnan mo ang nangyari noong ika-2 ng Agosto, 1 linggo matapos ang ikatlong pagbagsak.
May isa pang drone na pumasok sa himpapawid ng Romania, muling dumaan sa delta ng Danube. May mga fighter jet sa himpapawid at tumutunog ang mga alarma sa mga baryo sa rehiyon ng Tulcea. Sa pagkakataong ito, bumalik ang drone papuntang Ukraine bago pa ito barilin. Ang mga Ukrainyano rin ang nagpabagsak nito, kaya hindi tumigil ang pagsubok, mas naging magastos lang. At yan mismo ang binago ng 3 araw na ito ng Hulyo. Sabay nating isipin ito. Sa loob ng 4 na taon, pare-pareho lang palagi ang takbo ng kwento. Pumapasok ang drone ng Russia, pinapalipad ang fighter jet, lahat napapahinto ang pagginga. Kinukuha nila ang mga nahulog na piraso. Nagsusulat sila ng liham ng protesta. 4 na taon na ganito. Ngayon, iba na ang takbo ng kwento. Pumasok, bumaksak. Ang exception dati, ngayon ay karaniwan na. At kapag naging pangkaraniwan ng pagpapabagsak, malalaman ng Rusya na bawat drone na ipadala nila dito sa panig ng Danube ay siguradong mawawasak. Dahil dito, magdadalawang isip ang kabilang panig bago muling magpadala. Siyempre, may butas pa rin ang kalkulasyong yan at alam din mismo ng alyansa yon. Ang pagpapabagsak ng drone na nagkakahalaga lang ng ilang $10,000 gamit ang misil na mas mahal pa ay hindi praktikal sa pangmatagalan. Kaya nga bumili na ang Romania ng Merops, isang sistema na nagpapabagsak ng mga drone gamit ang maliliit na drone na pangharang na nagkakahalaga lang ng maliit na bahagi ng presyo. Ibig sabihin, ang mahal na misil ay nakakabigay ng solusyon sa problema ngayon. At ang murang sistema ang magpapahintulot na patuloy na mapabagsak ang mga drone araw-araw nang hindi sinasagad ang budget. Pero may isang tanong na naiwan at walang radar na makakasagot dito. Naintindihan kaya ng Rusya ang mensahe o susubok lang sila sa iba? Ipinapakita ng pattern ng mga nakaraang buwan na kapag may resistance sa isang lugar, nililipat lang nila ang target. Lumilipat sila sa mga bansang hilaga, reyon ng dagat Baltiko, pati sa mga kable ng internet at kuryente sa ilalim ng dagat. Pupunta sila sa susunod na mahina o madaling puntiryahin na lugar na lilitaw. Kung may isang silbi man ang drone noong Agosto 2, ito ay para magbigay babala ng hangganan ng Romania ay nananatiling target. Ipinakita ng Romania ang hangganan gamit ang 3 misil. Ngayon, gusto nga lahat makita kung igagalang ito ng Rusya. O lalapit pa sila. Ang girya na ito sa silangang hangganan ng Europa ay nagsisimula pa lang. At bawat bagong galaw ay tatalakayin dito sa channel. Kaya mag-subscribe ka na para hindi mo ma-miss ang susunod na kabanata. Ilagay sa komento. Sa tingin mo ba, mapipigilan ng 3 putok ng Romania ang Russia? Itutulak lang ba nila ang pagsubok sa ibang bahagi ng hangganan? Iwan mo ang opinyon mo sa ibaba. Gusto ko malaman ang iniisip mo. Salamat sa panonood. Kita sa susunod na video.